Magandang araw sa lahat. So for today's video may i-share lang akong mga naireplika ko base sa mga kaganapan o kasaysayan ng ating bansa nung nakaraang panahon. Bakit nga ba nating pag-uusapan ang nakaraan? Bagamat ito'y lumilipas at hindi na mababalik pa. Well, malalaman natin yan sa mga sumusunod na hakbang. Una, Introduction to Philippine Historiography. Ang kasaysayan ay tumatalakay sa pag-aaral ng mga nakaraang pangyayari. Tinatawag ang mga individual na nagsusulat tungkol sa kasaysayan, mga nananalaysay. Sinisikap nilang maunawaan ang kasalukuyan sa pamamagitan ng pagsusuri sa nangyari noon. Nagsasagawa sila mahirap na pagsasaliksik sa kasaysayan upang makabuo ng isang makabuluhan at organisadong rekonstruksyon ng nakaraan. Ngunit kaninong nakaraan ang pinag-uusapan natin? Ito ay isang pangunahing tanong na kailangan sagutin ng isang mananalaysay dahil ito ang nagtatakda ng layunin at balangkas ng isang makasaysayang account. So para sa akin, ang kasaysayan ay nakakatulong sa ating proseso sa pag-unlad ng ating kaalaman. Maaaring ito ay ang mga mahalagang pagsusuri ng ating mga bayani noon na nahihikayat sa ating lipunan o sa ating kabuhayan. Kadalasan ang kasaysayan ay galing sa mga material na bagay na kung saan isinusulat ng mga sinaunang tao. Dahil sa kasaysayan, dito nagsimula ang pag-unlad ng isang bansa. Higit pa dito ay ang kasaysayan din ang nagbibigay gabay para intindihin ang isang bagay na maaaring makakatulong sa ating lipunan. So, sunod na reflection naman natin ay yung about the Manonggol Jar. Ang Manonggol Jar ay isang pangalawang burial na nahukay mula sa isang burial site sa Manonggol Cave of Tabon Caves at Lipon Point at Palawan dating from 890 to 17 BC. Ang dalawa ang mga kilalang figura sa tuktok na hawakan ng takip nito ay kumakatawan sa paglalakbay ng kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Bakit nga ba gumagamit ang mga tao noon ng Manonggol Jar sa paglibing ng mga patay? Ano naman ang kinalalaman nito sa bahagi ng kultura na meron ang mga tao noon? Mahalaga ba sa kanila ang ganitong bagay noon? Well, para sa akin, Manonggol Jar noon ay ginagawa nila para sa paglibing ng mga ninuno nila at mga taong may mga malalaking nagawa sa kanilang kapanahunan. Maring mga nilibing doon ay ang mga bayani, dato, may mga kapangyarihan sa kanilang lugar. At ang Manonggol Jar naman ay isang pagpapahiwatig na ang kamatayan ng isang tao ay nagpapakita sa pamamagitan ng kanilang inilagay na simbolo sa takip nito sa ibaba, nakabase sa kanilang mga paniniwala sa kanilang mga ninuno. So, dumako naman tayo sa The Laguna Copper Plate. So, The Laguna Copper Plate ang pinakaunang kilalang ebidensya para sa nakasulat na panitikan sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ang Laguna Copper Plate inscription ay isang sheet ng tansong metal na may sinaunang sulat na natuklasan sa lalawigan ng Laguna noong 1989. Ito ay natagpuan ng isang dredger ng nagtrabaho malapit sa bukana ng ilog Lambang umalis sa Laguna de Bay. Ano nga ba ang kinalaman ito sa kasaysayan ng Pilipinas patungkol sa mga panitikan na ating nakukuha sa Copper Plate inscription? Ito ba ay may mahalagang ideya patungkol sa mga panitikan ng ating mga ninuno noon? Para sa akin, panitikan sa kasaysayan ay nagmula sa Laguna Copper Plate inscription. So, because dahil alam ko naman na marami ng kasaysayan tungkol sa panitikan, ang panitikan sa kasaysayan ng Laguna noon may maraming naibibigay na aral tungkol sa mga sumunod na henerasyon. So dati, ang mga panitikan ay inuukit sa bato o sa bakal upang makita o mabasa ng mga tao noon, bagamat ginagamitan ito ng mga sinaunang sistema ng pagsusulat kagaya ng mga tao noon sa ating bansa ay ang unang pagsusulat ay ang tinatawag na alibata
kung saan ito ang kauna-unahang sistema ng pagsusulat noon, maging sa mga bato, kahoy o sa dahon. Para sa akin, malaki talaga ang naitulong ang kasaysayan ng panitikan sa pag-unlad ng ating bansa. Kung hindi ito ginawa sa mga bato, hindi natin malalaman kung ano nga ba ang kasaysayan ng ating panitikan. So, sabi ko lamang na ang kasaysayan ng panitikan ay nagdadala ng mabuting aral sa mga sumusunod na henerasyon. Kung walang pag-uunawa sa kasaysayan, malamang walang magagawa ang mga tao, dahil ang lahat ng mga nangyayari ngayon ay nanggaling talaga sa kasaysayan ng ating bansa. Dumako naman tayo sa duties of the Katipunan, the son of the people. Ito yung ang kataas-taas sa kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, o mas kilala bilang Katipunan, at KKK ay isang lihim na samahan na itinatag sa Pilipinas ni Andres Bonifacio na may layuning palayain ang bansa sa ilalim ng mga nanakop na Espanyol. Ang KKK ay nakakatulong sa ating bansa upang pagtaguyod ang inang bayan. Sabi niyo ba na ang KKK ay may malaking naitulong sa pagtaguyod ng ating bansa? Tama ba? Tama ba ito upang maranasan natin ang kalayaan sa ating bansa? Masabi ko na ito ang isa sa mga paraan para tayo ay malaya sa mga mananakop. Noong unang panahon na iyon, noong panahon na iyon, ang mananakop sa ating bansa ay mas naging lumakas dahil sa ang mga tao ay natatakot sa humarang sa mga mananakop. Bagamat may mga bayani tayong naglalakas loob upang ipagtanggol ang ating sariling bayan laban sa mananakop. Kung wala man lang magsalita para sa ating bayan, ay mas lalo tayong sakupin at maliitin ng iba. Dahil sa revolusyon, unti-unting umina ang lakas ng mga mananakop noon. Dahil sa ating mga bayani noon, naging malaya na ang ating inang bayan ngayon. Para sa akin, napakahalaga talaga ng kasaysayan natin noon nang siyang nagbibigay aral sa atin ngayon at nagligtas ng atin sa sumusunod na henerasyon. Masasabi ko na ang kasaysayan o pag-aaral sa Katipunan noon ay nagbibigay lakas sa atin upang ipagtanggol ang ating sariling bayan para hindi tayo masasakop muli ng mga bansang mananakop. Kailangan nating pahalagahan ang ating kasaysayan sa pamamagitan ng masusing pag-aaral. So, dumako naman tayo sa the Act of Declaration of the Philippine Independence. So, ang deklarasyon ng kalayaan ay ang dokumento kung saan ang mga revolusyonaryo puwersang Pilipino sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo ang kalaunan ay naging unang republikanong pangulo ng Pilipinas, ay nagpahayag ng soberanya at kalayaan ng mga isla ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamumuno ng Espanya matapos ang huli ay matalo sa labanan ng Manila Bay noong digmaang Espanyol-Amerikano. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagdeklara ng kalayaan noon sa panahon ni Emilio Aguinaldo? Nakakatulong ba ito sa sambayanang Pilipino noon sa pananakop ng Espanyol? Ano nga ba ang layunin nito sa kinabukasan ng bawat Pilipino noon? Kung ang pagdeklara ng kalayaan ay nakakabuti para sa lahat ng mga Pilipino, dapat ito ay ating pahalagahan ngayon. So, sa paglingkod ni Emilio Aguinaldo noon bilang kauna-unahang presidente ng Republika ng Pilipinas, mas unti-unting malaya ang bawat Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Dahil sa naideklarang kalayaan noon, naging malaya tayong mga Pilipino hanggang ngayon sa mga mananakop na bansa. Kaya para sa akin, dapat ay palagahan ko ang aking bayan at ipagmamahal. Pagmamalaki ko ito kung hindi dahil sa mga matatag na bayani natin noon, malamang walang magbabago sa atin ngayon. Maring tayo pa rin ay sa kamay ng mga mananakop at lalaitin ang bawat Pilipino. Dahil na rin sa kalayaan, mas naging malaya tayong mga Pilipino patungkol sa mga bagay na
nakapagpaunlad sa ating bansa, tulad ng pagpapakita at pagpapahalaga sa mga sariling kultura at tradisyon. Hindi naging limitado ang ating mga ginagawa kumpara noong sinakop tayo ng ibang bansa. Mas naging malakas din ang ating kapangyarihan sa bansa dahil sa pagiging malaya natin sa mga mananakop. So sa aking natunan, mas naging maangat na ang bansa natin ngayon kumpara noon na laging tayo pinapahirapan ng mga mananakop. Dahil sa naging malakas ang kapangyarihan ng ating bansa, hindi na tayo masasakop ng mga ibang bansa dahil mas naging umunlad ang ating bansa sa pamamagitan ng ating mga sandatahang Pilipino na laging nagbabantay sa ating bansa at lumalaban sa mga mananakop. The 1899 Constitution of the Republic of the Philippines, or the Malolos Convention. So noong 1899, ang Saligang Batas ng Malolos ang unang konstitusyon ng Pilipinas. Ang unang republikang konstitusyon sa Asya ay binalangkas at pinagtibay ng unang republika ng Pilipinas na tumatagal mula 1899 hanggang 1901. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, ang mga batas ng Estados Unidos ng Amerika ay namamahala sa Pilipinas. Ang Saligang Batas ng Malolos ay nagtatag ng isang demokratikong pamahalaang republika na may tatlong sanghay, ang ehektibo, lehislatibo at ang mga sangay na hudikatura. Nanawagan ito para sa paghiwalay ng simbahan at estado. Ang mga kapangyarihan at tagapagpaganap ay dapat gamitin ng Pangulo ng Republika sa tulong ng kanyang gabinete. So, ang konstitusyon ay partikular na naglaan ng mga pananggalang laban sa mga pang-aabuso at binanggit ang pambansang at individual na mga karapatan, hindi lamang ng mga dayuhan, hindi ang mga kapangyarihang pambatas ay ginagamit ng asembleya ng mga kinatawan na binubuo ng mga delegado na inihalal ayon sa batas. Bilang isang mag-aaral, mahalaga ang konstitusyon dahil tinitiyak nito na ang mga gumagawa ng mga desisyon sa ngalan ng publiko ay pantay na kumakatawan sa opinyon ng publiko. Tinakda din ito ang mga paraan kung saan ang mga gumagamit ng kapangyarihan ay maaring managot sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. The Treaty of Peace between the United States of America and the Kingdom of Spain. Midterm ata to. The Treaty of Peace between the United States of America and the Kingdom of Spain of Paris, signed in Paris, December 10, 1998. A proclamation, ibinigay ng Spain ang lahat ng pag-aangkin ng titulong soberanya sa Cuba. So, ginagarantiyahan ng mga pangunahing probisyon ng Paris ang pag-akses ng dalawang bansa sa Mississippi River. Tinutukoy ang mga hangganan ng Estados Unidos at nananawagan para sa pagsuko ng British sa lahat ng mga post sa loob ng teritoryo ng US. Kinakailangang pagbayad ng mga utang na kinontrata bago ang digmaan at pagwasak ng lahat. Paghihiganti laban sa mga loyalista at kanilang ari-arian. Kaya sa Paris, nagkaroon ng international na aura at mga pamantayan na hindi maaaring pantayan ng anumang iba pang kapital. Ngunit marahil ang pinakamahalaga ay ang diplomasyon ng pamaraming mga embahada sa Paris. Ang ginagamit ng wika ng mga internasyonal na relasyon ay Pranses. American period. Habang binabasa ko ang buong nilalaman ng paksa, namangha ako kay sa sobrang pagmamalaki ni Miss Carrie Chapman Chat sa mga babaeng Pilipino at nasaksihan niya kung gaano ka-versatile, talented at empowered ang mga babaeng Pilipino. So sa kanyang tala-arawan, ito ang tumatak sa aking isipan. Ang manunulat ay may hilig na maniwala na ang mga karapatan ng babae sa Pilipinas ay pantay na pinangangalagaan at pinangalagaan ng mga pare-parehong mga batas ng lupain at ng pamilya at mga kaugaliang panlipunan
na nakukuha. So ang linyang ito ang nagpapalaki sa akin bilang isang kabataang Pilipino, dahil isang karangalan na marinig ang pagpuri ng isang dayuhan sa kung paano pinoprotektahan pagmamahal ng aking bansa, mga kababaihan nito. Nasaksihan ni Ms. Carrie ang proteksyon ito ng mga kababaihan na binibigay ng gobyerno ng Pilipinas. Ang mga implikasyon nito sa lipunan ay tayong mga kababaihang Pilipino ay dapat lumaban at maninindigan para sa ating mga karapatan, dahil tayo ay protektado ng mga batas dito sa ating bansa. Tayo ay may karapatang mamuhay ng may kalayaan. Hindi natin dapat pahintulutan ang sinumang tao ng i-under at maliitin tayo. dahil kayong mga babae ng Pilipino ang ilaw ng ating pamilya at sa ating bansa. Dapat tayo maging isang babaeng may kapangyarihan para sa ating mga anak at para sa kapakanan ng ating bansa. So the 1987 Constitution, bisa ng Proclamation Number 9 1986, ang Commission Constitutional o CONCOM ay nilikha upang humalangkas ng bagong konstitusyon na tunay na sumasalamin sa mga mitiin ng sambayanang Pilipino. Noong Abril 23, 1986, si Pangulong Corazon inilabas ni Aquino ang Proclamation Number 9 1986 upang itakda ang taling na uugnay sa gawain ng Komisyon Konstitusyonal at ratifikasyon o pagtanggi sa iminungkahing bagong konstitusyon. Itinalaga ni Pangulong Aquino ang 48 national o regional at sektoryal na mga kinatawan sa Constitutional Commission. Cecilia Munoz Palma, ang unang babaeng na hinihirang Korte Suprema, ay nahalal bilang Pangulo ng Komisyon. Nagtagpo ang katawan mula Hunyo 2, 1986 hanggang Oktubre 16, 1986. Ang 1987 Constitution ng Pilipinas ay binubuo ng isang imbol at 18 mga seksyon. Gaya ng nakapaloob sa Charter, ang Pilipinas ay isang demokratiko at republican state na may pampanguluhang sistema ng pamahalaan. Ang mga kapangyarihan ay nahati sa tatlong magkapantay na sanghay: executive, legislative at judicial. Ang charter ay naglaan para sa isang bicameral legislature na binubuo ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan. Ang isang Bill of Rights ay nakalagay sa konstitusyon. Maraming naidagdag sa 1987 Constitution at pagbuo ng mga Senado sa administrasyon ng bawat sumusunod na Pangulo ng Pilipinas. Ang 1987 Constitution naman ay ginagamit pa rin ito hanggang ngayon, at sa kinabukasan, ito ang konstitusyon na nagbibigay pagbabago sa ating bansa at pagsulong sa bawat karapatan ng mga Pilipino. Marami ang ginagampanan sa konstitusyon na ating ginagamit ngayon, maging ang mga tao ay ang mga pagsulong sa kaunlaran ng ating bansa at pagpatuloy sa bisa ng batas na nakapapaloob sa ating konstitusyon. Ayon pa man, ang bagong konstitusyon ngayon ay napaka-epektibo sa pamamagitan ng pagpapatupad o sa katuparan ng mga makabagong batas na gagawin ng bawat manungkulan sa gobyerno. Dahil sa makabagong konstitusyon, nagkakaisa ang gobyerno at naipalawak ang mga saloobin ng bawat Pilipino sa pagsasauyon ng batas na inilagda ng Pangulo o mga Senado ay naging ipakinabang sa kasalukuyan. Mako naman tayo sa Proclamation Number 11 out to 1973, and which is announcing the ratification by the Filipino people of the Constitution proposed by 1971 Constitutional Convention of Ferdinand Marcos Sr. So ang proklamasyon ng yumaong dating Pangulong Marcos Sr. ay tungkol sa paggawa ng bagong konstitusyon. Ang pagpapatibay ng bagong konstitusyon noong 1971 ay itinatag upang higit na mapaunlad ang pamahalaan ng bansa sa pamamagitan ng pagbabago ng 1935 Constitution. Pumayag siya na ginawa niya sa mga tao na
sumang-ayon o hindi sumang-ayon sa isang konstitusyon na kanyang iminungkahi at sa kanyang pamahalaan. Sa pamamagitan ng kanyang proklamasyon, naharap siya sa isang napakalaking predicament. Nilabanan niya ang iba't ibang kritisismo ng iba pang mga nakahilig na grupo. Ang dahilan sa likod ng paglitaw ng pagratipika sa konstitusyon ay upang paunlarin ang konstitusyon at pamahalaan. So, ang pagpatibay sa bagong konstitusyon naman ay nakakatulong at nakakapag-unlad sa ating saligang batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating bansa. Ito rin ang kauna-unahang dahilan na kung saan ay maging bahagi ang mga kababaihan sa pagbuboto sa tuwing may halalan. At dahil rin sa konstitusyon na ito, nagkaroon ng balance na kapangyarihan sa bawat Pilipino. Tinataguyod ng ating Pangulo noon ang makabagong konstitusyon sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga individual na siyang nagbibigay karapatan at pagsasang-ayon sa ipinapahiwatig na bagong konstitusyon ng Pangulo noon. Lastly, si Ramon Magsaysay's Rizal Day speech on June 19, 1956. Ramon Magsaysay Rizal Day speech in 1956. Ang artikulo na ito ay ang siyang pagkilala sa mahalagang papel ni Jose Rizal sa pagkamit ng kalayaan ng ating bansa noon pa man. So, dahil rin sa kanilang kabutihang ginagawa para sa ating sambayanan. Nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang Republic Act 1425 na kilala rin bilang Batas Rizal noong Hunyo 12, 1956. Sponsor ni Senator Claro M. Recto, ang batas ay nag-aatas ng isama sa kurikulum ng lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, kolehiyo at unibersidad ang mga kurso sa buhay, mga gawa at mga sulatin ng Jose Rizal. Partikular ang kaniyang mga nobelang No Limitang Ere at El Filibusterismo. So, ang nobelang No Limitang Ere at El Filibusterismo ay siyang nakapagbibigay kaalaman at karanasan na hindi natin malilimutan mga Pilipino. Dahil sa nobelang ito, maaaring ibinabahagi ang mga karanasan noon ng ating kapwa Pilipino sa panahon ng pananakop na kung saan ay nanganib ang buhay ng mga Pilipino noon dahil sa pang-aabuso ng mga dayuhang mananakop. Ang pagsasabatas ang nasabing batas ay tugon ni Recto sa post-war social crisis ng neo-kolonyalismo at kolonyal kaisipan. Ang pagbabasa ng mga nobela ni Rizal ayon sa kanya ay magpapatibay sa Pilipinismo ng kabataan at pagyayamanin ang pagiging makabayan. Sa kanyang talumpati noong Rizal Day ng 1956, ilang araw matapos din niyang lagdaan ang Batas Rizal, Magsaysay binigyang diin ang pangangailangang alalahanin si Rizal sa kanyang kaarawan at ang kahalagahan ng mabuhay para sa ating bansa. Binigyan diin niya ang ideya ng positibong nasyonalismo na ipinakita ni Rizal sa pamamagitan ng pag-unawa, ang suliraning panlipunan at paglalahad ng mga solusyon sa mga hamong ito. So, ang mga nobelang ibinahagi ng ating bayaning tagapagsulat ng mga kwento na nangyari sa buong buhay ay mahahalin tulad pa rin sa mga pangyayari ngayon dahil ang mga karanasan noon ay patuloy pa rin na nangyari ngayon hanggang sa kasalukuyan. So, maraming mga tao pa rin ang naghihirap at inaabuso ngayon dahil sa mga kapangyarihan na hinahawakan ng bawat gobyerno ngayon na minsan ay inaabuso nila ang mga kapangyarihan sa politiko. Yan lang po ang yun guys, doon lang tapos yung video ko as reflection about sa history, and I hope na naamoy na learn bisag gamay lang kayo, and that would be all. Thank you so much and thank you for watching.